Eto na nga yung sumunod na part na Legoland na pinuntahan namin ni Bebang. Nakakita nga ako ng 5 marites kaya nagpa-picture na din ako. Naglakad-lakad lang kami hanggang sa makarating kami dito sa Knights Kingdom. Nakapasok naman kami kasi tulog naman yung guard nila. Dito pala namin matatagpuan yung mga pangmalakasang rides. Nung nakita ko nga ito agad yung sinubukan namin. Medyo may takot pala si Bebang sa mga roller coaster. After nga na naganap pa kami ng isa pang sasakyan. Naisipan na agad namin sumakay doon sa pinakamataas na roller coaster. Kung di nyo matatanong, mas prefer ko talaga sumakay sa roller coaster kaysa sa mga extreme rides. Nung nakasakay na kami, nagaya na agad si Bebang maglaro dito. 500 yen nga per laro o 250 sa atin. Sa 500 yen, meron kang 5 na pambato. Mechanics nga ng laro na to, kailangan mapatumba mo yung 3 bote at mahulog sa ilalim. Tumakit lang talaga yung braso ko dun, hindi pa rin kami nanalo. Kaya sabi ko kay Bebang, kumain muna kami ng lunch para magkaroon kami ng lakas. Noong una nga namin pinuntahan yung chicken diner. Sikat na sikat nga dito yan, kaya lang sayang sarado. Kaya naghanap na lang ulit kami ni Bebang ng makakainan. Habang naghahanap nga kami, nakasalubong tuloy namin tong mga totoong Lego. Grabe ang cute nila, ang sarap nila patumbahin. Hi! Hi! Okay です。バッチリだよ。picture na! Ang cute nila, diba? Pero hindi ko sila kilala. Nakalimutan ko tuloy na naghahanap pala kami ng makakainan ni Bebang. Meron nga kami pinasok na isang shop, kaya lang puro drinks naman pala dito, kaya lumabas muna kami. Sa paghahanap nga namin, may nakita akong isang lola. Ang astig nga niya kasi nakakapag-drive pa siya. Pinasakay niya nga ako kasi hatid na daw niya ako sa Pulilan, Bulacan. Ang galing nga kasi kapag chicks daw wala nang bayad, char. May nakita nga kaming burger house, yung name pala niya is Brick House Burgers. Guys, hindi na kami pumasok kasi yung burger nila 2,000 yen. Dahil ubod ng mahal mga pagkain dito, bumili na lang kami ng egg sandwich ni Bebang. Tapos binalikan namin yung mga drinks na nakita namin kanina. Ang galing nga kasi ikaw yung bahalang kumuha ng flavor ng Slurpee mo. As long as kasya daw sa baso mo, sige lang pwede mo ilagay. Yung kinuha ko nga, orange, grapes at saka isang cola. Nung makabili na kami ni Bebang, umupo na lang kami sa lamesa sa labas. Bukas nga ng pagkain namin, pati sandwich nila, robot pa din. In fairness, sa lahat na natikman kong egg sandwich, ito yata yung pinakamasarap. Ano ba namang hindi sasarap? 500 pesos yan. Habang kumakain nga kami ni Bebang, may nakita akong maglola. Natouch naman ako kasi iba talaga yung pagmamahal ng lola sa mga apo nila. Ine-electric fan niya yung apo niya habang naglalakad sila. Dahil biglang init na nga, buti na lang meron kaming free na sunscreen dun sa binili naming tubig. Saktong-sakto nga kasi nakalimutan ko talaga magdala. Nung nakapahinga na kami ni Bebang, pumasok kami dito sa The Big Shop. Di namin alam kung ano laman nito pero panigurado mga souvenirs. Pagpasok nga namin, na-amaze kami sa mga displays. Ang gaganda. Mag-enjoy talaga yung kapatid ko dito. Pagkatapos nga namin magpunta doon, nagpunta na kami dito sa The Lost Kingdom. As expected, wala na naman talagang pila. Kaya nakasakay agad kami ni Bebang. Ganito nga yung itsura niya sa loob. Pinahawak kami ng baril pero hindi namin alam kung ano ibabarilin namin. Ang gara kasi hindi namin maintindihan yung instruction. Late na nga namin napagtanto na kailangan palang barilin yung mga green na ilaw. Pinagbabaril ko kasi lahat ng robot. Nung paglabas nga namin, may camera pala sa loob. Nakita namin yung sarili namin. Katapos nga na nag-aya na si Bebang maglaro ng claw machine. Alam niyo naman to si Bebang, napakahilig maglaro ng ganito. Di pa rin talaga siya nanalo pero sabi ko sa kanya laruin na lang niya tong kabibe. Since nakapag-register at cash in na kami ni Bebang, naglaro na kami agad. Magbebet ka lang naman kung saang brand ng sasakyan yung gusto mong tayaan. Kung saan huminto yung ilaw, syempre yun yung mananalo. Alam ko namang alam niyo na tong mechanics ng laro na to. Unang bet pa nga lang, nanalo na agad ako ng 413 pesos. Ang pangalawang bet nga, puro 50 pesos na yung tinayaan ko. Nanalo nga ulit ako ng 1.8 dito, ang galing. Ang sumunod nga, puro 50 ulit yung mga tinayaan ko. Pinaganda nga sa laro na to, wala ka ng ibang gagalawin, tataya ka na lang talaga. As in, maghihintay ka na lang talaga ng ilaw para manalo. Ang galing nga, nanalo ulit ako ng 1.8. Medyo ginaganahan na nga ako kasi yung 5,000 na kinash in ko nagdoble na. Pero syempre, the more na marami kang tinatayaan, the more na marami kang chance na manalo. Nanalo nga ulit ako ng 1.7 sa draw na to. Kung makikita nyo nga yung 5,000 ko kanina, 12,000 na ngayon. Pero syempre, kahit gaano ko kadalas laruin to, natatalo pa rin ako. Sabi ko nga kay Bebang, last draw na lang, maglilibot na ulit kami. Buti na lang talaga ng huling taya ko, nanalo pa ako ng 4,500. Yung mga last draw talaga, nandyan yung swerte. Diba sobrang dali lang laruin ito, kaya itry nyo na din. Pagkatapos nga namin maglaro, naglibot na ulit kami ni Bebang.
Gusto nga sana namin subukan to, kaya lang sabi sa amin pang 6 years old lang daw. Habang naglalakad nga kami, nakita namin to. Ang cute kasi yung mga bata mag-a-act sila na parang bumbero. Tapos yung mga magulang nila bobombahin yung hose nila para may lumabas na tubig. Tuwang-tuwa ako kasi ang effort talaga nung nanay niya. Once na mapatay na ng mga bata yung apoy, babalik na agad sila sa fire truck. Para naman umandar yung fire truck, kailangan pa rin magbomba nung nanay niya. Rugo naman kapagal ng dara ko. Grabe, mahaba na naman, kaya comment for part 6. Shoutout nga pala kay Cora Retuya, DJ Josh from Tarlac, Ray Angel from Davao City, Joel Buwan from Italy, at kay Yula ng Pandibulacan. Shoutout na din po sa mga nag-send ng stars. Salamat po sa inyong lahat. Yun lang naman. Salamat!